Lungsod ng Imus, wagayway natin. Lungsod ng Imus, wagayway natin. Lungsod ng Imus, iwagayway natin. Ito ang Katok TV and I'm your host, Micaela Gonzalez. At nandito po tayo ngayon sa Imus Town Plaza. Marami na kaming napuntahan na restaurant dito sa lungsod ng Imus. Halos karamihan sa kanila, masasarap ang mga hinahandang mga pagkain. Bago ulit tayo mag-food trip, alamin natin kung ano-ano ang mga activities na ginagawa ng mga kabataan dito. Hi, I'm Leslie, 21 years old. Dito ako nakatira sa Imus. Ngayon, nagda-dance class kami. Nagda-prepare kami para sa election. Yung grupo namin, hawak kami ni Mayor namin. Tapos, dito yung dance class namin. Nagagawa ng choreographer namin. Maganda yan. Matututo ka ng sumayaw. Mali-exercise pa. Alam niyo ba ang pagsasayaw ay malakas makakulong ng pawis? Para kung ano yung sa mga teenagers na medyo nagiging sa ganda, huwag kayong masyadong mawalan ng pag-asa kasi pag nag-musical, lagi may pag-asa. Kaya dito sa group namin, lahat kami, hindi lang kami basta-basta sumasayaw para magkapera or para sumikat. Magandang summer workshop yan. Malilibang ka na, magiging healthy pa ang katawan mo. Sa lungsod ng Imus, isa ang Imus sa masasarap na kusinta. So kung kayo ay naandito, sa barangay namin ng Tukrong, makikita nyo yung masasarap na kusinta na pamoso ang Imus ngayon. Bukod doon, pinagmamalaki din namin yung aming tinatawag na longganisa ng Imus. Bukod pa doon, tinatawag natin mga kanin, katulad ng mga empanada, so kaya kung kayo ay naandito sa lungsod ng Imus, salamat kayo para yung matipan na mamasarap po namin mga kanin at mga pagkain. At ngayon po, makikita niyo na naman, nakakain na naman ako ng mga pinakamasarap na pagkain dito. At ano pong hinihintay natin? Tara na! At ngayon po, nakain na naman ako. Talagang parang sobrang sarap talaga. At titikman natin yan. Sa dami po ng natikman kong pork chop, ay yung pinaka the best. Kasi masasabi kong the best kasi hindi siya ma-oil tapos hindi siya nakakasawang kainin. At ito naman po yung kakainin natin. At ang kakaiba naman po dito sa tokwat baboy, di ba usually po na nakikita natin yung tokwat baboy nakalagay sa isang bowl sa tapos suka at toyo. Pero yung sa kanya ginawang crispy.
Hi, ako si Kuya Art, ang may-ari ng kusina ni Kuya Art, lutong bahay, ang sarap. So, ang niluluto ko rito ay yung mga pagkain na lutong bahay na well-known sa Imus. Sa lunchtime at dinner time. Usually, ang mga kumakain nito ay yung mga city employees at yung mga karatig folk din na nabalitaan na meron akong tinda. Masarap ang luto ko dahil well-known ako sa lutong bahay. Binabalik-balikan ito dahil masarap ang luto ko at saka mura. Imagine, ang puhunan ko, 35 pesos is pork chop. Binibenta ko lang siya ng 38 pesos. 3 pesos lang per piece ang aking tubo. So, walang makakagawa nun. Ako lang siguro. Minsan, depende sa cut ng pork chop ko, minsan tumutubo lang ako ng 1 peso. Net. Oh, so, masarap na, mura pa. At, although masarap lahat ng luto ko kaya lang, wala akong particular na pagkain na talagang yung specialty ko. Although lahat ng niluto ko masarap, kaya wala akong particular na sabihin mo na ito ang aking specialty. Wala, lahat ng niluto ko, the best yan. Kaya lahat ng mga tao ay binabalik-balikan. So, I'm inviting everybody, especially mga taga-Imusenyo na mag-drop by dito sa lugar namin. We called it City Plaza Commercial. Marami kayong makita itong mga pagkain, meron din kaming drinks corner, meron kaming itong mga goods, mga pizza, maraming sizzling, meron itong mga hot money, at marami pang iba, meron din siomai. So, you are invited to come here and taste variety of foods with different tastes at mura-mura. So, come on, everybody. Let's itry niyo po ang aming mga kakanin at ito po ay special para sa inyo. Thank you very much. At nalagamta pa si Micaela. At natuwa naman at tumawa ang mga nakinig sa kanya. Magandang hapon, ako po si Ronnie, tubong Imus, dito po sa Imus, Cavite. At bakit niyo po naisipan na magtayo ng ganitong business? Kaya po ako nagtayo ng ganitong business. Una ay nahilig talaga ako magluto at pangarap kong magkaroon ng ganitong pwesto na food service business. Ano po ang binabalik-balikan ng mga customer niyo sa paninda? So, marami sana akong ideas na dito itayo. Dahil food court, hindi kami pwedeng magkapare-pareho. Kaya ang napili ko ay Noodle House. Yung pangalan, Hot Mami, na para medyo catchy, Hot Mami. So, 3 items lang naman ang tininda ang nandito. Actually, hindi naman original na recipe ko to. Yung Naga Kinalas, special Mami yan ng Naga. Natikman ko siya roon na okay naman, nasarapan ako, specialty ng Naga, so dinala ko rito. Nung napunta ako sa Batangas, natikman ko yung lomi nila na specialty nila, so dinala ko rin dito. So, ginaya ko lang sa tikim na in-experiment ba hanggang sa yung may mga napunta rito na taga Batangas. So, okay naman daw. So, sila yung bumabalik-balik. Saka yung ibang mga nakatikim na masarap naman daw. So, yun yung binabalik-balikan dito. At imbitahan niyo na po yung mga customer na lalo pa pong tangkilikin ang inyong paninda. So, salamat sa food trip at sa pagkakataon na ito. At nag-invite ako sa inyo mga kung sino makakapanood ng aming segment na ito na tangkilikin nyo yung aming mga produkto rito. Bago lang po ito, January 28, nagbukas kaya medyo hindi pa siya ganong matao. Kaya nag-invite kami. Hindi po kayo magsisisi dahil mura na, masarap pa ang mga pagkain dito. Salamat. Importante talaga ang magandang presentasyon sa pagkain. At mas maganda kung mura at I can see across the bridge over the ocean. Along the hundreds of So partners, dahan-dahan lang. fast motion. Karamihan sa ating mga Pinoy, mahilig sa mga international cuisine. Maniniwala ka ba na nandito lang yan sa lungsod ng Imus? At walang iba, nandito lang yan sa Man Who Cooks.
Hindi mo na kailangan pang lumabas ng bansa, pumunta sa malayo, kumain sa mamahaling restaurant. Kasi nga, very affordable price ang kanilang mga panindang pagkain. My name is Jules Gonzalez. Ako yung may-ari ng Manu Foods and ako rin yung chef. Ang maganda sa Manu Foods is very affordable yung mga food namin. Yung mga nakakain from resto na hindi kaya ng masa, dito nila makikita sa amin. Tinayo namin itong business na to dahil mahilig kaming kumain and mahal kumain sa mga restaurant. Usually yung mga Japanese, Korean. So, nag-develop kami na mas kaya ng masa at palagi rin ako makakain. So, nag-aaral din ako ng culinary kaya mas madaling mag-develop ng food. In-invite namin kayo na kumain sa aming pwesto. Dito nyo makikita lahat halos ng Asian food, halo-halo, Japanese, Korean, Filipino, at very affordable, lalong-lalo ng aming crispy chicken, Korean. So, halina kayo at kumain. Ito rin, yummy rin. Tapos ito, titikman ko rin ng lahat. Sigurado mabubusog na naman ako. Wala akong kasamang kakain. O paano guys? Ako naman ang kakain. Kain na! Pero yung balat niya, pwede rin kainin kasi sa breakfast, di ba? Hindi niya ang konti, bako Opo. yan, bawat. Ang sarap. Pero makita ko pa yung sinasabi mo, natikman ko na. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo dito lang yan sa Food Trip!